Maghahain po ng motion for reconsideration ang kampo ni Senador Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling niyang temporary restraining order kaugnay sa kinakaharap na warrant mula sa International Criminal Court. Inilabas naman ng Presidential Communications Office ang CCTV footage kung saan kitang sabay na umalis sa Senado sina de la Rosa at Senador Robin Padilla noong madaling araw ng May 14. Saksi si Marie Zumal. Sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya ng mga otoridad habang dinidinig ng Korte ang kanyang petisyon. Tinanggihan ng mga mahistrado ang hinihingi niyang temporary restraining order at status quo ante order. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni de la Rosa sa Korte na pigilan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC, Red Notice o diffusion ng Interpol o iba pang foreign judicial o quasi-judicial instrument ng walang katumbas na arrest warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Inihain ng senador ang petisyon matapos malamang may warrant of arrest na laban sa kanya, ang International Criminal Court o ICC. Tinukoy sa De La Rosa bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Pwede na bang arestuhin si De La Rosa kasunod ng desisyon ng Korte Suprema? So, ibig sabihin po nun, kung gusto po talaga ituloy ng gobyerno yung pag-aresto kay Senator De La Rosa, ay pwede na po magpatuloy ito assuming po na walang qualification yung Korte Suprema. Ang kampo ni Bato, ginagalang daw ang desisyon ng Korte Suprema. Kasabay ang pag-iit na ang mga hiling lang para sa provisional relief ang inaksyonan ng Korte Suprema at hindi ang mga constitutional issue. Ayon kay Attorney Israelito Torion, maghahain sila ng motion for reconsideration dahil hindi pa tapos ang kaso at buhay pa ang mga issue. Kabilang dyan ang kwestiyon sa kung maaaring dumepende ang kalayaan ng isang Pilipino sa isang dayuhang proseso na hindi idinudulog sa isang lokal na korte. Pati kung maaari bang magpatupad ang mga otoridad ng mga proseso ng ICC matapos mag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute. Gagamitin daw nila ang lahat ng legal na hakbang alinsunod sa batas at haharap sa proper forum. Bago lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, inilabas ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng aktual na pag-alis ni Senador de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Makikitang kasama niya noon si Senador Robin Padilla, pati ang pagsakay nila sa iisang sasakyan paalis ng Senado. Kuha ito sa basement ng Senado patungo sa parking area pasado alas 2 ng madaling araw. Three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Makikita pa ang babaeng naka-cap na may dalang protective vest. Ang nasabing puting SUV ang nakunan din noon ng GMA News palabas ng parking area ng ganung oras. Nauna nang inamin ni Senador Padilla sa panayam ng 24 oras na sa kanyang puting SUV. Pero iwas siya sa tanong kung doon sumakay si De La Rosa. Nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakunan yan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Kanina sa Senado, tinanong si Padilla tungkol sa inilabas ng CCTV footage. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun. Sir, saan kayo pumunta after? Senator, saan niyo po hinatid si Senator Bato? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto niyo, napanood nyo na. Palagay ko naman siguro makatahimik na kayo. Lahat yung tinatanong nyo, naganap na yung investigasyon. So wala na tayo siguro dapat pag-usapan pa. Ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, matipid din ang mga pahayag tungkol sa CCTV footage. Pero alam daw nila kung saan dumiretso ang SUV matapos lumabas ng Senado. Alam namin kung saan papunta but right now I cannot tell you. Ayon sa Malacanang, napanood na raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga CCTV footage. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangapangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.
Isang patay matapos matabunan ng gumuhong basura sa landfill sa Davao City. Kasunod po yan ng malakas na pag-ulan sa lungsod. At saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Alauna ng hapon kanina, bigla na lang bumigay ang gabundok na basura sa likurang bahagi ng sanitary landfill sa barangay New Carmen, Davao City. Ilang bahay ang natabunan. Kumpirmadong patay ang lalaking 30 taong gulang na natabunan ng guho. 2 lalaking kaanak nito ang isinugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Nagapak pa ana. Pagabot sa ubos, ning kuan siya, ni tabyo padung di sa babaw. Ning dahili padung dito, patuyok. Kana siya dirpita. Iya ka mo asaman mo? Kami dito mi sa likod sa balay, naghinakutay mi sa baktin, moto kong baktin dito akong gidala. 2 senior citizen ang patuloy na hinahanap. Ayon sa mga residente at kapitan ng barangay, posibleng ang sunod-sunod na pag-ulan ang dahilan kaya bumigay ang basura. Basi lang po sa nakakita, sir. Kalit yun daw kay sir, nani, dahili ang basura. Tungod pila kadlaw mag-ulan, bugat ang basura. So, ganina mo ito niliyok po siya. Inabisuhan ang mga residente na lumikas muna. Ang Davao Centro o City Environment and Natural Resources Office ang namamahala sa landfill. Ayon sa Davao City LGU, iniimbestigahan ang nangyaring pagguho. Nakikipag-ugnayan na rin ang Davao CSWDO sa mga apektadong pamilya para sa agarang tulong. Ako si Argel Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Arestado isang lalaki matapos pagpapaluin ng 6 na taong gulang niyang anak sa isang plaza sa Bacolod City. Sa video, makikitang tinamaan ang bata sa ulo, sa hita, pati na sa batok. Ayon sa lokal na pamahalaan, sinaktan umano ng ama ang bata dahil kaunti lang daw ang perang nakuha nito sa paghingi ng limos. Nasa gitna ang bata at nasa kustudiya ngayon ng Bacolod City Department of Social Services and Development. At ginamot na rin ang mga tinamo niyang sugat. Wala pang pahayag ang ama ng bata. 2 Amerikanong wanted dahil sa pang-aabuso sa mga menor de edad ang arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Pangasinan at Cebu. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pinasok ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Ilocos Regional Office at Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang property na ito sa Mangaldan, Pangasinan para kunin ang kanilang pinakapakay. Pagpasok sa loob ng bahay, Let's go. Okay? You have to go with that. arestado ang 60 anyos na Amerikano na tinakasan umano ang kanyang kaso sa Amerika. Meron kasing communication sa atin from our counterparts from US Embassy na meron isang fugitive from US Justice. Meron itong mga inabuso na minor de edad, sexual abuses, so matagal na siyang hinahanap. Ayon sa NBI at BI Fugitive Search Unit, nakapasok ang puganting Amerikano sa ating bansa nang hindi pa ito nalalabasan ng warat sa Amerika. Ongoing yung deportation procedure natin, pero aalamin din natin kung may mga kinasasangkutan siya ditong lokal na krimen bago natin siya mapabalik sa Amerika. Sa hiwalay na operasyon sa isang hotel sa Cebu City, walang kamalay-malay ang US national na ito na nakadikit na sa kanya ang mga tauhan ng BI Fugitive Search Unit ng mga kuha ng tiyempo. You're under arrest. Okay. You have the right to remain silent. Okay, wait, explain to me why. One moment. Wait. Let me finish, okay? Let me finish. Nag-umpisa ito dun sa information sa atin ng Homeland Security ng US kung saan sinasabing itong US national na ito ay dito nga sa atin namamalagi matapos niyang matakasan yung kaso niya sa Cambodia kung saan sinasabing may inabuso siya na 7 Cambodian na bata. Nakakulong na ang dayuhan sa Bicuda Detention Facility at sumasailalim sa deportation procedure. Wala pang pahayag ang dalawa. Isa nga to sa tinututukan ngayon natin ng mga kaso, lalong-lalo na itong mga child exploitation cases ng mga foreign nationals na nandito sa atin. Kasi nakakabahala na dito sila namamalagi at hindi malayo na makapambiktima rin sila habang nandito sila sa atin. John Consulta, ang inyong saksi. Naging emosyonal po si Senadora Pia Cayetano sa gitna ng pagtalakay sa nangyaring barilan sa Senado noong May 13. Nilinaw naman ni Senadora Risa Ontiveros na hindi niya binabaliwala ang naramdaman ng mga kapwa-senador na nasa Senado noong mga oras na yon. Saksi si Mav Gonzalez.
Isang linggo matapos magkaputukan sa Senado, ilang minority senator ang tumayo sa sesyon kanina para paimbestigahan ang nangyari. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Pero ang pahayag ni Hontiveros, inalmahan ng emosyonal na Senador Pia Cayetano. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Nasa Senado si Senador Pia nang mangyari ang insidente kasama ang ibang miyembro ng mayorya. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kumusta na kayo dyan?" Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. Nilapitan ni Senador Laurel Legarda si Cayetano at pati siya napaluha. Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi niya binabaliwala ang pinagdaanan ng mga kapwa-senador. I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our grief as senators is valid, but our mandate requires actions. Siniguro naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ginagawa ang liderato ng Senado kaugnay ng insidente. I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area, just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. Panukala ni Senate Minority Leader Tito Soto, mag-imbestiga ang Committee of the Whole na binubuo ng lahat ng mga senador. It is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. The chamber itself is affected. The institution is threatened. Inalmahan naman ni Senador Erwin Tulfo ang alegasyong alam ng mga taga-minorya na may mangyayari dahil wala na sila ng magkagulo. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Dagdag ni Senador Raffy Tulfo, maraming tanong na dapat sagutin kaugnay sa Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Meron ho bang standard operating procedure manual ang ating OSAA? Number 1. Number 2, pagdating po sa pag-handle ng firearms, are these the members of the OSAA, are they trained? And then number 3, ano-ano ho bang qualifications dito mga members ng OSAA natin? Meron bang training ang members ng OSAA kung paano mag-handle ng isang problema, isang situation, and do they understand the meaning of rules of engagement? Rekomendasyon ng PNP-CIDG, dapat sampahan ng reklamong kriminal si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon sa CIDG, nagkaroon umano ng paglabag si Aplasca sa Rules of Engagement o tamang hakbang bago gumamit ng baril na nakatakda sa Private Security Services Industry Act. Firearms shall be used only when there is imminent danger. Imminent po imminent. And in self-defense or defense of strangers. Supposed to be, hindi rin po dapat magkakaroon ng mga warning shots.
Ayon pa sa CIDG, sa panig naman ng NBI, wala raw ginawang unlawful aggression para paputukan sila ng warning shot ng OSAA. The NBI agent was the one who was assaulted. Yung assault ng person and authorities ay kayang i-claim ng NBI on this situation. Ayon naman kay Aplaska, kinatay ang CCTV na ipinakita ng DILG at PNP sa presscon kagabi para tumugma sa naratibong hindi under attack ang Senado. We are preparing the complete videos kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. General, kakasuhan daw po kayo ng CIDG. Ano pong masasabi niyo, sir? It is expected. Pinabulaanan din ni Aplaska ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon na 3 ang pinakawalan niyang bala noong May 13. Sir, mini-maintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? 3 daw kasi, sir. Warning shot, isa lang. Tinanong din si Aplaska ukol sa binanggit ni Remulla na May 12 pa lang ay may security meeting na at batid na ni Aplaska noon pa lang na may NBI na darating para sa karagdagang seguridad. I presided the meeting. Opo. There was no NBI there. Okay. Walang sinabi na magsesecure ang NBI. Sir. Walang sinabi na magsesecure ang NBI ng Gusal. Our meeting is about the impending impeachment, Opo. security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBI arrival here. Hindi naman itinanggi ni Aplaska ang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pulisya na hindi pa siya humaharap sa investigasyon ito. Our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared. Opo. And, we have already provided them with all of the evidence. Opo. It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Bagaman di pa humaharap, na i-turn over na ni Aplaska ang kanilang mga baril sa CIDG para sa ilalim sa ballistics examination. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.